Sa isang lugar sa kalawakan ng bunganga, masigasig na ginagawa ng mga tao ang kanilang trabaho sa bukid, makikita mo na pagod ang mga manggagawa. Gumawa sila ng iba't ibang trabaho, pagtataas ng tubig, at pagbaba ng dayami sa tubig na iyon. At kahit na ang mga manggagawa ay nagsisikap ng husto upang tapusin ang kanilang mga gawain, may isang tao sa background na nagtutulak pa rin sa kanila na magtrabaho ng mas mabilis. Ang partikular na tagapangasiwa ay isang maliit na duwende na medyo nasisiyahan sa kanyang trabaho, nakaupo sa kanyang paboritong alipin. Ang alipin ding ito ay hindi na nakatiis, dahil patuloy siyang hinahagupit at umaagos ang dugo at pawis sa kanyang katawan. Ang mahabang buhay ng pagkaalipin na ito ay hindi mabata na malupit. Ang pinakamalakas na tao sa mundo, ang lalaking nanalo ng titulo sa edad na 27, at humawak sa posisyon ng pinakamahusay na manlalaban sa mundo sa nakalipas na 2 taon. Heavyweight champion sa pinakamalaking MMA league sa mundo. Ang kanyang pangalan ay Choi Hyun-sok, isang lalaki na nagkaroon pa ng kanyang huling laban sa pagtatanggol bago natapos ang kanyang karera ng walang kabiguan. Muli niyang tinalo ang kanyang kalaban dahil siya ang kampyon mula sa South Korea. Ngunit nang matapos niya ang kanyang karera, lumabas si Truck Kun sa kanyang paboritong trabaho at hinalikan si Hyun-sok ng palm. Hindi makapaniwala si Hyun-sok na namatay siya dahil nabangga siya ng truck. Nalungkot siya dahil ang pera na iniipon ni Hyun-sok para sa kanyang pagreretiro ay nawala ng ganoon na lamang. Desperado si Hyun-sok dahil nagsumikap siya hanggang sa puntong yun, si Choi Hyun-sok ay namatay na mag-isa, nakipagbuno hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit makalipas ang 30 minuto, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang espasyo, naisip ni Hyun-sok na ito ay mas mabuti, dahil ngayon na siya ay patay na, hindi na niya kailangang magsanay, at ngayon ay wala ng depensang katugma. Ang tanging kaligtasan niya ay wala siyang pamilya o kaibigan, na nangangahulugang walang malulungkot sa kanyang kamatayan. Biglang may isang napakagandang sumikat sa harap ng binata, at maya-maya ay may lumabas na kamay ng isang babae, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli sa SSS ranked hero, Choi Hyun-sok. Ito ay isang batang babae na may gininto ang buhok, nakasuot ng puting damit at mga pakpak ng anghel sa likod niya. Mapaglarong nagpakilala ang dalaga bilang si Rachel. Siya ay isang recruiter na naghahanap ng mga taong nagwakas ang buhay sa mundo. Pagtingin ni Hyun-sok sa kanyang kahangahangang anyo, na nagpapula sa kanyang mukha, ipinapalagay na ang babaeng ito ay isang scout. Nilinggan niya ang anghel, hinawakan ang mga kamay nito, hiniling kay Rachel na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa lahat. Ngumiti ng matamis ang dalaga, sinabing may 2 pagpipilian si Hyun-sok. Ang unang opsyon ay tanggapin ang kamatayan bilang ito, at hintayin ang iyong muling pagkakatawang tao sa susunod na buhay bilang isang nakakaawa na matandang bachelor. Ang pangalawang opsyon ay agad na buhayin ang sarili bilang isang bayani upang iligtas ang mundo na naghihintay para lamang kay Hyun-sok. Ipinakita ni Rachel sa lalaki kung ano ang maaaring naghihintay sa kanya sa hinaharap, magagandang babae, kayamanan, at siya bilang isang bayani na may ranggo sa SSS. Ngunit ito ay masyadong biglaan para kay Hyun-sok, kaya humingi siya ng ilang oras upang pag-isipan ito, tsaka naisip niya na medyo kaunti lang ang paliwanag ng dalaga para makapagdesisyon. Nilapitan ni Rachel ang lalaki at tinanong kung talagang iniisip ni Hyun-sok ang palampasin ang pagkakataong panghabang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang lalaki ay magkakaroon ng kayamanan, karangalan, at magagandang babae, dagdag pa, magkakaroon siya ng mga espesyal na pribilehiyo. Ngunit para sa mga naging bayani ngayon, nag-aalok sila bilang isang bonus ng isang window ng katayuan na nagpapahintulot sa kanya na maging makapangyarihan bilang isang game character. Sa kabuuan, nagbibigay sila ng hindi kapani-paniwalang serbisyo at maraming bonus. Ito ay tiyak na napakahusay, ngunit naisip ni Hyun-sok ang katotohanan na kailangan pa rin niyang lumaban kung siya ay magiging isang bayani. Tumabi lang siya at sinasabihan na naman siya ng away. Sinabi ni So Hyun-sok kay Rachel ang tungkol sa pagkamatay lamang at muling pagsilang sa kaginhawahan. Ang dalaga naman ay hindi natuwa dito. Tinanong niya ang lalaki upang bigyang pansin. Dahil walang naiintindihan ang bagong bayani,
Ipapaliwanag niya sa kanya ng maayos ang lahat. Sinimulan ng batang babae na akitin ng lalaki sa pamamagitan ng magagandang salita, na sinasabi na kung si Hyun Sok ay magiging isang bayani sa ibang mundo, ang pinuno ng nayon ay tatakbo sa kanya ng walang sapin at bibigyan siya ng pagkain sa sandaling magsimula ito. Si Hyun Sok ay magiliw na titingin sa pinuno at mahinaong haharapin ang mga madaling pakikipagsapalaran na ibinibigay niya. At sa sandaling yon, sasabihin ng pinuno ng hipo ang sumusunod. Bayani, kilala ang anak ko bilang pinakamagandang babae sa baryong ito. Kung ikaw ay magiging napakabait at kunin ang aking hamak na anak, ang matandang nayon na ito ay wala nang mahihiling pa. Sa panunood ng puppet na palabas na ito, naisip ni Hyun Sok na ito ay isang uri ng kalokohan at hindi niya kailangan ang lahat ng ito. Napansin din ni Rachel na ang lalaki ay hindi interesado sa alinman sa mga ito, at bukod pa, sa bilis na ito, ang kanyang bonus ay magiging masama. Sa pagkakataong yun, wala siyang choice kundi gamitin ang plan B noon nagdesisyon ng anghel na umalis, dahil kung may ayaw ang bida, aakalain niyang wala itong pakialam sa pagkakataon. Hiniling niya kay Hyun Sok na tanggapin ang katotohanan na ang kanyang buhay ay tapos na bilang isang matandang bachelor at tamasahin ang kanyang susunod na buhay. Biglang may bumangga kay Hyun Sok at hiniling niya sa dalaga na maghintay sandali. Ang babae ay tumingin sa lalaki na may isang tanda ng pagmamataas o nakikipagsabuatan, at binalaan si Hyun Sok na walang garantiya na siya ay muling ipanganak bilang isang tao sa susunod na buhay. Nagulat ito sa lalaki, at kaya hinawakan niya ang binti ng babae na nagmamakaawa na tumigil ito, dahil nagpasya si Hyun Sok na gagawin niya ito. Nagkunwaring walang narinig si Rachel, kaya't si Hyun Sok ay nagsimulang umiyak na sumigaw na gagawin niya ito at maging bayani na ito. Tuwang-tuwa ang dalaga na gumana ang kanyang plano. Sa kasong yun, nagpasya siyang magpatuloy, biglang may lumitaw na magic circle sa ilalim ng paa ng lalaki, na ikinagulat niya. Ngayon pa lang, talaga, sigaw ni Hyun Sok, pinaikot-ikot ni Rachel ang kanyang daliri sa magic circle at sinabing wala na silang oras, dahil naghihintay ang isang magandang mundo. Hindi natuwa si Hyun Sok, sumigaw siya na hindi ka basta-basta magpadala sa ibang mundo nang walang paghahanda. Ngunit walang pakialam ang dalaga, nagawa na niya ang kanyang trabaho kaya ginawa ang gawa. Hindi niya maintindihan, kung alam na ni Hyun Sok na pupunta siya roon, bakit iniisip mo pa? Paano kung tumawag ang babaeng nasa braso niya, "Hoy, saan mo tinatago ang iyong telepono?" Gayunpaman, kinuha ng dalaga ang tawag at iniulat na ang prospective hero number 137,421 Choi Hyun Sok ay katatapos lang ng kanyang relokasyon. Tinanong din ni Rachel kung ipapadala agad sa kanya ang bonus. Hindi nagtagal, si Hyun Sok ay nakahiga sa ilang kahoy na kama. May narinig siyang kakaibang boses na tumawag sa kanya. Akala ni Hyun Sok ay ang pinunong tinutukoy ng anghel. Tila sa kanya na ang pag-unlad ay halata sa simula. Pero biglang sinuntok si Hyun Sok sa tiyan, kasama ang mga salita, "Ididilat ko ang mga mata mo kapag hindi ka nagising." Agad na tumalon si Hyun Sok sa kama, sa pag-aakalang inatake siya ng isang baliw na gustong mamatay ng mabilis. Ngunit nang mas masusing tingnan, nakita niya ang isang lalaking pula ang balat na may ulo ng toro sa kanyang harapan. Hindi maintindihan ng lalaking mapula ang balat, kung sino si Hyun Sok na patuloy na natutulog sa slave dormitory. Hindi na malaya ng lalaki, ang punong nayon nga ba ang may pinakamagandang nag-iisang anak na babae. Inaasahan ni Hyun Sok na isa itong halimaw na dapat niyang patayin. Si Hyun Sok ay mapagkumbaba na lumuhad at ipinaliwanag na siya ay isang bayani. Ngunit hindi maintindihan ng lalaki, sa panahon nila, napakatanga ba ng mga bayani? Hindi naintindihan ni Hyun Sok kung ano ang nangyayari at kung ano ang naging mali. Hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng magandang anghel sa kanya. Sa kasong yon, naisip ni Hyun Sok na ang ulo ng baka na ito ay ang kanyang tutorial quest. Nagpasya si Hyun Sok na huminahon dahil kung tama siya, ang susunod na gagawin niya bilang isang Koreano ay, oo, bilang isang Koreano siya ay dapat kumilos na ang ibig sabihin ay dapat niyang hampasin ang baka na iyon ng buong lakas upang siya ay maiwan. Nagtanong ang baka kung ano ang sinabi ni Hyun Sok. Habang natamon ni Hyun Sok ang baka,
Sumigaw siya na mamatay na ang baka na isang flimsy tutorial monster. Ang lahat ay tila nangyayari ayon sa plano para kay Hyun Sok. Ngunit nang makitang hindi nasaktan ang lalaking pula ang balat at mas lalo pang nakahawak sa binti ni Hyun Sok, akala niya ay tapos na siya. Naalala ng ulo ng baka na tinawag ni Hyun Sok ang kanyang sarili na isang bayani at pagod na siya sa kalokohang ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang binti ng lalaki at naramdaman ni Hyun Sok ang pag-crunch. Sa sandaling yun, nagpa siya ang ulo ng baka na hampasin gamit ang kanyang kamao, sapagkat naisip niya na sa ganitong paraan mauuwi sa kanyang katinuan ang masasamang basura kapag nakakatulog siya ng mahimbing. Idinagdag ng ulo ng baka na si Hyun Sok ay isang self-proclaimed hero. Pagkaraan ng ilang oras sa kulungan sa ilalim ng lupa, hiniling ni Hyun Sok na buksan ang pinto para sa kanya. Iniutos niya na ibalik sa kanya ang ulo ng baka na ito upang muli niya itong labanan. Isang maliit na duwende na may espada sa likod ang dumating sa ingay. Siya ay labis na nalungkot na ang makukulit na lalaking ito ay nag-iingay at kung siya ay sumigaw muli, ang duwende ay nangako na gagawing sopas si Hyun Sok. Natakot si Hyun Sok sa espada at nangakong tatahimik. Nagbabala muli ang duwende na pinagmamasdan niya ang bata at naiintindihan ni Hyun Sok ang bawat salitang sinabi niya. Hindi nagtagal, si Hyun Sok ay nakaupo sa sahig at nag-iisip tungkol sa tinatawag na kahangahangang pakikipagsapalaran sa ibang mundo. Napahawak sa kanyang ulo, hindi niya maintindihan kung saan nagkamali. Sa bilis na ito, hindi banggitin ng anak na babae ng punong nayon, si Hyun Sok ay mamamatay na birhen sa pangalawang pagkakataon. Hindi nagtagal, tinawag si Hyun Sok ng isang boses, na nagsasabi na siya ang kanyang senior na magiging isang bayani. Ipinaliwanag ng lalaki na sila ay nasakutan ng hukbo ng hari ng demonyo na umaalipin sa mga tao. Siya nga pala, Korean ang lalaki at mukhang hindi lang si Hyun Sok ang pinatawag dito sa mundo. Sa anumang kaso, tinanong ni Hyun Sok si Sun Bae na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari dito at kung bakit sila nakarating sa lugar na ito sa unang lugar. Ngumisi ang lalaki, iniisip kung talagang gustong malaman ni Hyun Sok ang lahat, kaso, sumigaw ng malakas ang lalaki, "Hoy, self-proclaimed heroes, buhay pa ba kayo? Nandito na ang tunay na bayani na dumating para iligtas tayo." Sa puntong ito, may mga boses mula sa mga kamera na nagsasabi sa kanila na iligtas. May nagsasabi na siya ay isang tunay na bayani, kaya siya ang dapat na iligtas, at ang ilan ay nagsasabi na siya ang bayani. Hindi maintindihan ni Hyun Sok kung anong klaseng biro ito, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na mayroong 100 bayani na nahulog sa kuta ng hukbo ng hari ng demonyo. Ang ulo ng baka na hinahanap ni Hyun Sok ay ang pinuno ng lugar na ito, si Ri Adren, at ang bantay na nakita ni Hyun Sok kanina ay tinatawag na Jark. Kilala siya sa kanyang kalupitan, kaya hiniling niya sa bata na mag-ingat. Sinabi rin ng lalaki na narito lamang sila sa kaawa-awang lugar na ito dahil sa isang masamang demonyo na nagngangalang Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Hyun Sok sa sandaling yun, at sinisi ng lalaki ang maldito na demonyong yun sa dahilan kung bakit silang lahat ay nasa lugar na ito. Hindi naintindihan ni Hyun Sok kung paano sila nadala ni Rachel sa maling lugar. Pagkatapos ay sinabi ni Hyun Sok na kung ano ang ibig niyang sabihin, idinagdag niya na hindi sila dapat magsimula sa lugar na ito. Sinabi ng lalaki na sigurado siya dito, sinabi sa kanya ng mga bayani na nahuli sa ibang mga lugar. Ayon sa kanila, mayroon pang panimulang lugar na nakalaan para sa mga bayani lamang. At karamihan sa mga bayani ay nagsisimula sa mga lungsod o rural village. Ang mga bayani ay karaniwang namumuhay ng normal nang walang anumang kakayahan, ngunit gayunpaman, wala sa kanila ang nagsisimula mismo sa gitna ng hukbo ng hari ng demonyo na tulad nila. Tila nawalan na ng malay si Hyun Sok, sa wakas ay napagtanto niya na ang dahilan kung bakit siya nahulog dito ay dahil sa anghel na yon. Bumalik sa orihinal na punto, ang mga alipin ay nagtrabaho ng husto sa pawis habang ang mga goblins ay binubuli sila, at si Hyun Sok ay ginawang kabayo sa pangkalahatan. Hindi nagtagal ay natapos ang gawain at inutusan ng duwende ang lahat ng alipin na bumalik. Sa sandaling ito, naisip ni Hyun Sok kung paano niya balang araw tatapusin ang maliit at matabang bastard na yun ng isang duwende. Tapos na ang shift at nakahiga na si Hyun Sok sa kanyang kulungan,
Iniisip na ito ay mas magandang lugar kaysa sa labas. Biglang naalala ni Hyun Sok ang sinabi ng anghel na magkakaroon siya ng mga espesyal na pribilehiyo. Tila sinabi ng dalaga na makukuha niya kaagad ang mga ito kung magdesisyon siyang maging bayani. Sa kasong yun, nagpa siya si Hyun Sok na subukan ang sikat na slogan na ginagamit sa lahat ng dako. Inilahad ang kamay sa harap niya, aniya, status window. Isang status window ang bumungad sa kanyang harapan, mayroon siyang level 1, job professional, strength 28, agility 29, stamina 31, mana 10, ability pickaxe rank D wala siyang skill, ang kanyang puntos ay 0, at ang kanyang hero points ay 0 din. Nagtataka si Hyun Sok kung ang mga numerong ito ay ang kanyang katayuan. Nagtataka si Hyuk Sok kung ano ang ibig sabihin ng pickaxe rank D at sa stamina sa 31. Nagulat din ang lalaki sa likod ng dingding na ang tibay ni Hyun Sok ay 31, habang ang lalaki ay nagsabi na ang kanyang lakas ay 28. Naalala ng lalaki si Hyun Sok na nagsasalita tungkol sa kung paano siya minsan ay naging kampyon. As expected, iba si Hyun Sok dahil naka 30 stats na siya kahit level 1 na siya. Pero baliwala kay Hyun Sok dahil alipin pa rin siya. Ngunit iba ang sinabi ng lalaki dahil sa mga katangiang yun, tiyak na makakaalis si Hyun Sok sa lugar na ito at maging isang bayani, ngunit ang lalaki ay pagod sa pakikinig sa kalokohang ito. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaki na ang mga normal na tao ay nakakakuha lamang ng kasanayan sa pagpili, ngunit ang kaso ni Hyun Sok ay napakabihirang. Ngunit ang lalaki ay talagang pagod sa pakikinig sa lahat ng ito, kaya't hiniling niya ang kanyang kasama sa likod ng dingding ng isang magandang pagtulog sa gabi. Habang natutulog ay walang pakialam si Hyun Sok, dahil kahit ganoon ay level 1 pa rin siya, kaya hindi siya makakatakas. Nang tuluyang makatulog ang lalaking iyon, nagpa siya si Hyun Sok na buksan muli ang window ng status. Sa isa pang pagtingin, nakita niya na ang ilang mga istatistika ay tila promising, mana na nagbigay ng superhuman strength at sa mga hindi kilalang hero points. Kanina pa tinanong ni Hyun Sok ang lalaki tungkol sa mga hero points na yon, ngunit walang nakakaalam nito. Biglang sumilay ang pamilyar na liwanag sa harap ng mga mata ni Hyun Sok, at maya-maya ay lumitaw ang mga dibdib ng dalaga, na syempre natakot sa lalaki. Bati ng dalaga sa bida, matagal na silang hindi nagkita. Nakangiting lumipad si Rachel papunta sa bida at sinabing, dapat bang sabihin nitong si Rachel ang mga hero points ng bida? Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano ang mga hero points ay isang mahalagang tampok na nagpapadali sa buhay ng bayani. Makukuha mo ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga quest at gamitin ang mga ito. Ngunit walang pakialam si Hyun Sok sa kanyang mga salita. Hinawakan ng dalaga gamit ang malalaki nitong mga kamay, pinisil-pisil niya ito ng napakalakas kaya maririnig ang paglo-crunch ng mga buto. Ang kailangan lang ni Hyun Sok ay bigyan ng magandang bagbog ang tanggang ito. Maya-maya, humihingi ng tawad si Rachel sa kanyang nagawa. Hindi niya akalain na masira ang mga magic circle niya dahil nabuhusan niya ito ng kape habang nagmemeryenda siya. Napagtanto ni Hyun Sok na ngayon, bilang parusa, si Rachel ang naging manager niya. Ipinaliwanag ng batang babae na upang maging mas tumpak, siya ay naging kanyang personal na diwata. Kailangan niyang nasa tabi niya at tulungan siya hanggang sa matalo ni Hyun Sok ang hari ng demonyo. Pero walang pakialam si Hyun Sok sa negosyo ng bida, na syempre ikinagulat ni Rachel. Humiga si Hyun Sok, sinabing hindi niya matatalo ang demonyong hari. Sa mas tumpak, maaari lamang siyang mamuhay ng normal dito. Ipinaliwanag ni Rachel na maraming potensyal na bayani ang pinipiling mamuhay ng tahimik at mapayapa, pero kung tutuusin, may SSS level potential ang Hyun Sok. Sa anumang kaso, nagpa siya si Hyun Sok na hindi nangangahulugan na obligado siyang gawin ang anumang bagay dahil hindi niya naramdaman na ito ang kanyang misyon. Nataranta ang dalaga, ngunit napagdesisyonan ni Hyun Sok na ayaw na niyang makipag-away pa gaya ng nakaraan niyang buhay. Nataranta ang dalaga, ganito ba palagi ang lalaking ito? Akala niya isa itong tulala na walang alam kundi away at babae. Ano ang nagbago? Kanina pa, nakayuko si Rachel sa kanyang nakatataas. Hindi niya maintindihan kung bakit dapat siyang maging personal na diwata ni Choi Hyun Sok. Naisip ni Rachel na maaaring siya ay mali tungkol sa isang bagay. Ngunit ang paggawa ng isang tao sa kanyang karanasan bilang isang personal na diwata ay labis.
At gusto ba talaga ng pamunuan na manatili siya sa kanya hanggang sa sirain niya ang hari ng demonyo? Naninindigan ang management. Dahil yun na ang huling desisyon nila para kay Rachel, ang personal na diwata ay parang subordinate ng nakatalagang mandirigma. Dapat siyang aktibong makipagtulungan at dumaan sa mga tagumpay at kabiguan kasama ang nakatalagang mandirigma. Nagpasya ang management na ipadala si Rachel sa Demon Fortress kung saan naroon ngayon si Choi Hyun-suk, at hiniling nila na huwag bumalik si Rachel hanggat hindi niya natatapos ang misyon. Ang batang babae ay labis na hindi nasisiyahan. Maluhaluhang nagmakaawa siyang huwag gawin yun, dahil ayaw niyang itapon siya sa maruming mundo ng mga tao. Matapos sabihin ang buong kwento kay Hyun-suk, sinabi ng lalaki na sa anumang kaso, dapat niyang sundin ang bawat salita ng kanyang mandirigma bilang isang personal na diwata. Pagkatapos ay dapat mag-ambag si Rachel sa kanyang planong pagtakas. Walang choice si Rachel kundi ang pumayag sa mga kondisyon ng lalaki. Isang katok sa pinto. Mabilis na hinawakan ni Hyun-suk ang babae at sinimulang itago ito. Inutusan ng mga duwende ang karne na magising. Nagalit si Rachel sa pagkakahawak sa kanya ni Hyun-suk. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang gumamit ng invisibility magic sa kanyang sarili. Hindi alam ni Hyun-suk kung ano ang nangyayari. Tapos na ang roll call, bakit nandito ang bastos na yun? Inutusan ni Goblin Jark ang bata na bumangon. Dahil siya ay ipinatawag ni Riedron, habang nasa opisina ni Riedron, nilapitan niya si Hyun-suk, nabalitaan daw nitong nagsusumikap ang lalaki kamakailan. Lumalabas na sinabi ni Jark kay Riedron na mayroon siyang magandang bagong bundok. Nagulat si Hyun-suk, pinuri ba talaga siya ng mabahong duwende na yun? Ang orihinal na akala ni Riedron ay isang baliw na tao si Hyun-suk, ngunit natutuwa siyang makita itong nagtatrabaho ng husto. Kaya naman nag-propose si Riedron ng ideya kay Hyun-suk para maging head slave. Ang mungkahing ito ay nagulat sa lahat ng walang pagbubukod. Paliwanag ni Riedron, mas bumagal ang kanilang trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya inalok niya ang posisyon. Si Rachel sa puntong ito ay natatakot na sabihin ni Hyun-suk na oo, umaasa siyang tatanggihan agad ng lalaki ang kanyang proposal. Talagang hindi niya naiintindihan kung paano nangungulila ang isang bayani sa mga opisyal ng hukbo ng Demon King. Biglang may narinig na kakaibang tunog sina Jark at Riedron. Si Hyun-suk na sabay katok ng ulo sa mesa ay nilinaw na pumayag siya sa proposal na siyempre ikinagulat ng kasama. Nangako si Hyun-suk na gagawin niya ang lahat para makapagtrabaho ang mga taong ito. Labis na nasiyahan si Riedron, dahil hindi tulad ng una niyang impresyon sa kanya. Nagustuhan niya si Hyun-suk. Nangako siyang gagawa ng isang espesyal na liham tungkol kay Hyun-suk upang siya ay matanggap sa hukbo ng Demon King kung siya ay gumawa ng mabuti. Sa sandaling ito, sinusumpa ni Hyun-suk ang kapalaran para sa lahat, dahil ang kanyang plano sa pagtakas ay nabigo na ngayon. Makalipas ang ilang araw, muling pinalo ang mga alipin upang makakilos ng mas mabilis. Ang bagong tagapangasiwa, si Hyun-suk, ang tumawag sa mga alipin na mas mahina kaysa sa kanyang lola. Hindi niya maintindihan kung paano nila pupunuin ang kota para sa araw na iyon. Sa sandaling ito, iniulat ng system na dahil si Hyun-suk ay nangunguna sa maraming tao sa mahabang panahon, ang kanyang nakatagong charisma feature ay tumaas. Sa pagtatapon ng mansanas, tuwang-tuwa ang lalaki tungkol dito. Tuwang-tuwa si Hyun-suk dahil ang pagiging punong alipin ay ang pinakamahusay. Ang iba pang mga alipin ay hindi ibinahagi ang kanyang kaligayahan. Iniisip na si Hyun-suk ay nawala sa kanyang isip dahil siya ay isang bayani at ngayon siya ay kanilang kaaway. Inisip din ni Rachel na baliw ang lalaki, dahil malaki ang magiging problema nila kapag ipinagpatuloy ito ni Hyun-suk na may ngiti sa kanyang mukha. Hiniling ng lalaki sa babae na tumahimik at magtiwala sa proseso. Kung tutuusin, para siyang maya, hindi maintindihan ang tunay na intensyon ng isang phoenix na katulad niya. Biglang bumagsak sa lupa ang isa sa mga alipin at agad na sinigawan siya ni Hyun-suk, na sinasabing nalampasan niya ang tanghalian at ngayon ay gumagapang na parang uod. Sa sandaling yun, iniulat ng sistema na tumaas ang pabor ni Riedron kay Hyun-suk. Ilang hakbang na lang ang layo ng lalaki para maabot ang kanyang layunin, tumingala siya sa tore at nagpasalamat kay Sir Riedron. Sinabing naglingkod siya ng tapat, sinimulan na namang sigawan ni Rachel ang bida. Naisip niyang gusto ni Hyun-suk na makipagsapalaran at tumakas mula sa lugar na ito, hindi niya maintindihan,
ganito ba ang hitsura ng pakikipagsapalaran o pagtakas? Si Hyenshuk, sa kabilang banda, ay nagpapaliwanag na ang sistema ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Tinanong niya ang babae kung ang pagsunod sa sistema ay hindi bahagi ng tungkulin ng isang bayani. Tutul pa rin si Rachel dito, tutal, umaangat ito ng pabor mula sa mga opisyal ng hukbo ng Demon King, hindi siya makapaniwala na may ganoong quest para sa bida, ngunit nagsasabi ng totoo si Hyenshuk, nagpasya pa siyang basahin ng malakas ang quest. Ikaw, natagpuan ang iyong sarili sa kuta ng hukbo ng Demon King dahil sa pagkakamali ng ilang tanga, sa pakikinig sa sinasabi ni Hyenshuk, napagtanto ng dalaga na ito ay isang kasinungalingan, dahil tiyak na kakaiba ang paraan ng pananalita, ang sistema ay isang mabait na programa na gumagamit lamang ng neutral na wika. Halatang pagod na si Hyenshuk sa pagpapaliwanag ng lahat sa dalaga. Sinabi niya na nagsasabi siya ng totoo at tsaka, baka may kakaibang sistema ang mga bayani sa antas ng SSS. Pero hindi pa rin maintindihan ng dalaga kung paano nangyari. Sa kabuuan, kagabi, hindi naintindihan ni Rachel kung paano natuwa si Hyenshuk sa pagtanggap ng proposal, kaya tinawag niya itong baliw. Hinawakan ni Hyenshuk ang dalaga at sinabing hindi siya ang baliw. Dahil kasalanan nito ang nasa lugar na ito, hindi nagtagal, inabisuhan ng system si Hyenshuk tungkol sa Hero Quest. Sa nangyari, sinabi nga sa assignment na dahil si Hyenshuk ay nasa kuta ng hukbo ng Demon King dahil sa pagkakamali ng ilang tanga, maaaring makonsensya siya tulad ng isang taong natuklasan na ang toilet ay naubusan ng toilet paper, hiniling ng sistema sa bayani na huwag mawalan ng pag-asa, sa kabutihang palad para sa kanya. May pagkakataon si Hyenshuk na manalo sa pabor ng isang opisyal ng hukbo ng Demon King na si Riedron. Ang isang tunay na bayani ay dapat matutong gamitin ang kanyang kaaway, layunin na makuha ang pabor ni Riedron, gantimpala ang 100 puntos ng bayani. Noon nakita ni Hyenshuk ang quest, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Pagbabalik sa kasalukuyan, inutusan ni Hyenshuk ang mga alipin na simulan ang awit ng ikatlong hukbo ng Demon King. Nang makita ang lahat ng kalokohang ito, hindi makapaniwala si Rachel. Ito ba talaga ang kanyang quest? Bigla naman siyang tinamaan nito. Ang mga nakatataas lamang ang maaaring magbago ng nilalaman ng quest. Kaya bakit mo ito gagawin para kay Choi Hyenshuk? Hindi nagtagal ay tinawag ni Jark ang bata. Sinabihan itong sundan siya habang pinapatawag siya ni Sir Riedron. Habang nasa opisina ni Riedron, sinimulan niyang sabihin na ang pagiging produktibo ng alipin ay tumaas ng husto kamakailan. Sabi ni Hyenshuk, wala namang ganoon. Isa lang siyang hamak, hindi sibilisadong tao. Ito ay lahat salamat sa mga matalinong desisyon ni Sir Riedron. Sa sandaling ito, talagang nahihiya si Rachel sa bayani. Dahil inisip talaga ni Hyenshuk na ang gayong murang pambabala ay uubra sa isang opisyal ng Demon Army, ngunit sa nangyari, iniulat ng sistema na naabot na ni Hyenshuk ang kanyang layunin at natapos na ang gawain ng bayani, at si Riedron mismo ay nagniningning sa tuwa. Bilang karagdagan, nakakuha si Hyenshuk ng 100 hero points at ngayon ay may access na siya sa namumuong tindahan ng bayani. Nagulat si Hyenshuk, at lalo na si Rachel, na gumana ito. Ang lalaki ay natutuwa na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, ang quest ng pabor ay tapos na, kaya oras na upang lumipat sa susunod na bahagi ng plano. Sa sandaling yun, lumingon si Hyenshuk kay Sir Riedron. Tinanong niya ang demonyo kung maaari niyang simulan ng pagsasanay sa mga alipin, kung hindi niya iniisip. Siyempre, naguguluhan ito sa demonyo, kaya nagpasya si Hyenshuk na ipaliwanag kung ano ang gusto niya. Hiniling niya kay Riedron na ilarawan sa isip ang isang grupo ng mga piling alipin sa paggawa na magkakasabay na gumagalaw. Mga alipin, dalubhasa sa disiplina, ginagawa ang trabaho para sa tatlo na walang anino sa Catamaran. Sa gayong mga alipin, ang pagtatayo ng kuta ay maaaring matapos sa 1 linggo. Naunawaan ni Riedron ang iniisip ni Hyenshuk, ngunit malapit na siyang tumanggi, dahil ang mga lalaki ay masyadong mahina sa pisikal upang magtrabaho at magsanay, ngunit sinabi ni Hyenshuk na agad na pupurihin ng commander si Riedron at sasabihin, magaling, Riedron. Pinahintulutan ng pangalawang Riedron si Hyenshuk na magsanay ng mga alipin, kung saan pinasalamatan siya ng bata, habang nasa kanyang selda. Nanlulumo si Rachel, dahil sigurado siyang nabaliw na ang kanyang bida. Una ay ipinahiya niya ang sarili sa harap ng hukbo ng Demon King at ngayon ay nagsasanay pa siya ng mga alipin,
Hindi niya maintindihan kung paano siya mabubuhay kapag nakaramdam siya ng sobrang depresyon at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Hyenshuk ay sobrang ingay ng dalaga, kaso muli niyang sinabing may plano siya. Ngunit inakala ng dalaga ay sinusubukan na naman siyang gawing kalokohan ni Hyenshuk. Tinanong ni Hyenshuk kung sa tingin niya ay siya. Ipinaliwanag ni Hyenshuk na plano niyang gamitin ang mga alipin upang magsimula ng isang paghihimagsik. Pero parang hindi maintindihan ng dalaga kung anong klaseng rebelyon ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Hyenshuk na mayroong 3,000 taong alipin sa kuta na ito, at ang mga sundalo mula sa hukbo ng Demon King ay mga 500 lamang. Bukod dito, mayroong isang base ng alyansa ng tao na hindi kalayuan sa kuta, kaya naman minamadali nila ang pagpapagawa dahil sa mga taong ito.